Alam mo ba na ang karaniwang airline ay kumikita lamang ng halos $7 sa bawat pasahero? Mas mababa iyon kaysa sa presyo ng kape at sandwich sa karamihan ng mga paliparan. Nakakaloka, tama ba? Dahil kung ang mga tiket lamang ay hindi nagdadala ng malaking kita, kung gayon, saan ba talaga nanggagaling ang lahat ng pera? Ang katotohanan ay higit na nakakagulat kaysa sa napagtanto ng karamihan ng mga tao. At sa sandaling makita mo kung paano aktwal na kumikita ang mga airline, hindi mo na muling titingnan ang iyong tiket sa parehong paraan. Siyempre, ang unang bagay na pumapasok sa isip ay mga tiket. Ngunit narito ang catch: hindi lahat ng upuan sa isang eroplano ay pantay. Sa isang flight ng British Airways mula London papuntang New York sakay ng isang Boeing 777, ang mga pasaherong pang-ekonomiya ay maaaring magbayad ng kasing liit ng $76 para sa kanilang tiket. Samantala, ang mga business class na manlalakbay ay nag-shell out ng higit sa $6,700 at ang mga first class na pasahero ay gumastos ng hanggang $8,700 para sa parehong flight. Ang resulta, wala pang 40% ng mga pasahero ang nakakakuha ng 2/3 ng kita ng flight. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga airline ay nagbubuhos ng napakaraming pera sa mga premium na cabin, ang mga flatbed na upuan, masasarap na alak, at pribadong suite ay hindi lamang para sa luho. Ang mga ito ang gulugod ng mga kita ng airline. Sa katunayan, ang Delta lamang ay gumawa ng higit sa $200 milyong sa isang quarter lamang ng 2024 mula sa mga premium na serbisyo. Ngunit hindi lahat ng airline ay gumagana sa ganitong paraan. Ang mga low-cost carrier tulad ng Ryanair o Spirit ay bumuo ng isang ganap na naiibang modelo ng negosyo. Ang kanilang diskarte ay hindi upang alagaan ang mga pasahero, ito ay upang mag-impake ng maraming tao hanggat maaari sa sasakyang panghimpapawid na may napakababang pamasahe. Ngunit narito ang matalinong panlilinlang. Ang mga murang tiket ay ang pain lamang. Ang tunay na kita ay nagmumula sa tinatawag ng industriya na ancillary revenue. Nangangahulugan iyon ng pagsingil para sa bawat maliit na dagdag, naka-check na bagahe, pagpili ng upuan, priority boarding, wifi, merienda, kahit scratch card sa board. At kapag naparami mo ang mga singit na yon sa milyon-milyong pasahero, ang mga numero ay sasabog. Noong 2023 lamang, ang mga airline sa buong mundo ay nakakuha ng halos $118 milyong mula lamang sa mga extra. Ang Ryanair ay nakakakuha ng higit sa 36% ng kita nito mula sa mga bayarin na ito, habang ang American Airlines ay kumikita ng mas malapit sa 15%. Isa itong brutal na simpleng modelo: ibenta ang tiket ng mura, pagkatapos ay singilin ang lahat ng iba pa. Gusto mo ng bag? Magbayad. Gusto mo bang pumili ng upuan? Magbayad. Gutom? Magbayad ulit. At para sa airline, ang bawat maliit na singil ay nagiging bilyon-bilyon. Ngunit narito ang bahaging hindi kailanman naiisip ng karamihan ng mga pasahero. Hindi lahat ng pera ay nagmumula sa mga taong nakasakay. Sa ilalim ng iyong mga paa, sa hawakan ng kargamento, namamalagi ang isa pang nakatagong daloy ng kita. Ang mga pampasaherong eroplano ay kadalasang nagdadala ng mga kalakal. Lahat mula sa mga bulaklak ng Colombian hanggang sa mga elektronikong Chino. Sa isang komersyal na flight, ang cargo lamang ay maaaring makabuo ng hanggang $24 o humigit kumulang 7 hanggang 8% ng kabuuang kita ng flight. Maaaring hindi ito gaanong tunog, ngunit sa manipis na mga margin, iyon ang madalas na pagkakaiba sa pagitan ng pagkawala ng pera at pagkakakitaan. Sa panahon ng pandemya, nang bumagsak ang demand ng pasahero, ang mga airline tulad ng Emirates, Lufthansa at Air France ay nagload pa ng mga kahon sa mga cabin ng pasahero para lang nanatiling nakalutang. Cargo ang naging lifeline nila. At para sa maraming mga airline, nagdadala pa rin ito ng daan-daang milyon bawat taon. Gayunpaman, ang pinakamalaking lihim na makina ng pera sa aviation ay walang kinalaman sa mga lumilipad na pasahero o kalakal.
Ito ang Frequent Flyer Program. Ang nagsimula ilang dekada na, ang nakalipas bilang isang simpleng loyalty perk ay naging isang multi-bilyong dolyar na imperyo ng negosyo. Nagbebenta na ngayon ang mga airline ng milyon-milyong milya sa mga bangko na ginagamit ang mga ito bilang mga award para sa mga customer ng credit card. Ang bawat milya ay nagkakahalaga lamang sa bangko ng mga fraction ng 1 sentimo. Ngunit pinapanatili nitong tapat ang mga customer sa kanilang mga card. At ang mga airline ay makakakuha ng instant cash, walang kinakailangang eroplano. Noong 2024, nakakuha ang Delta ng 3.8 bilyong dolyar mula sa programang SkyMiles lamang nito, at nakakuha ang American Airlines ng mahigit sa kalahati ng mga kita nito mula sa pagbebenta ng milya. Ang pinakamagandang bahagi para sa mga airline, marami sa mga pamilyang iyon ay hindi pa nagagamit. Nag-e-expire ang mga ito o nakalimutan, ibig sabihin pinapanatili ng airline ang pera nang walang nawawalang upuan. Napakahalaga ng mga programang ito na minsang isinangla ng United ang Mileage Plus program nito para sa pagpopondo. Sa madaling salita, ang mga puntos ng katapatan ay maaaring nagkakahalaga ng higit sa isang buong fleet ng mga eroplano. At may isa pang matalinong panlilinlang. Natutunan ng mga airline kung paano kumita ng pera kahit na may ibang nagpapalipad sa mga pasahero. Nangyayari ito sa pamamagitan ng mga codeshare at alyansa. Maaari kang bumili ng tiket sa Delta, ngunit ang eroplanong iyong tinatapakan ay pinapatakbo ng Virgin Atlantic. Parehong airline ang nagbabahagi ng kita. Ang mga pandaigdigang alyansa tulad ng Star Alliance, SkyTeam at Oneworld ay nakakonekta sa mga airline sa buong mundo na nagpapahintulot sa kanila na palawakin ang mga network at mag-alok ng higit pang mga destinasyon nang hindi bumibili ng mas maraming eroplano. Sa ilang mga kaso, pinagsama-sama ang mga kita sa buong ruta tulad ng partnership sa pagitan ng American Airlines, British Airways at Iberia sa kabila ng Atlantic. Mas kaunting kompetisyon, mas maraming kita. Ngayon, ang paggawa ng pera ay hindi lamang tungkol sa pagdadala ng kita. Tungkol din ito sa pagpapababa ng mga gastos. At dito, maging madiskarte ang mga airline. Sa halip na gumastos ng daan-daang milyon para makabili ng sasakyang panghimpapawid, marami ang umaarkila sa mga ito mula sa mga dalubhasang kumpanya. Ngayon, halos kalahati ng mga eroplano sa mundo ay naupahan. Nagbibigay iyon ng flexibility sa mga airline. Kung bumaba ang demand, ibabalik nila ang mga eroplano. Kung tumaas ang demand, mas marami silang nangungupahan. Sa panahon ng pandemya, ibinenta pa ng ilang airline ang kanilang sariling mga eroplano sa mga kumpanyang nagpapautang. Pagkatapos ay inupahan ang mga ito pabalik upang makalikom ng mabilis na pera. Samantala, ang mga airline na may murang halaga ay lubos na nagpapahusay sa kahusayan. Ang Ryanair ay nananatili sa Boeing 737, ang EasyJet ay nananatili sa Airbus A320 at sa pamamagitan ng paglilimita sa kanilang sarili sa isang uri ng sasakyang panghimpapawid ay nakakatipid sila ng pera sa pagsasanay, mga ekstrang bahagi at mga operasyon. Lumipad pa nga sila sa mas murang mga pangalawang paliparan sa halip na malalaking hub na ibabawas ng malaki sa mga bayarin. Ang resulta, mas mababang gastos at mas murang tiket na kumikita pa rin. Ngunit kahit na ang laro ay tungkol sa isang bagay, panatilihing puno ang mga upuan. Bawat bakanteng upuan ay nasasayang na pera. Bago ang pandemya, ang pandaigdigang load factor sa pangkalahatan kung gaano kapuno ang mga eroplano ay may average na humigit kumulang 82 hanggang 84%. Ang Iberia ay umabot sa halos 88% noong 2023. Ang LATAM ay umabot sa 44% at si Ryanair ay nagyabang ng 74%. Ibig sabihin, halos lahat ng upuan ay nabili. Ngunit hindi sapat ang occupancy lamang. Mahalaga rin ang presyo. Minsan ang isang flight sa 80% na kapasidad na may mataas na pamasahe ay kumikita ng higit sa 100% na may murang pamasahe.
Iyon ang dahilan kung bakit umaasa ang mga airline sa mga advanced na algorithm upang patuloy na ayusin ang mga presyo ng ticket sa real time. Ang taong katabi mo ay maaaring nagbayad ng doble o kalahati sa ginawa mo. At sa airline, laging mas mahusay na ibenta ang huling upuan sa halagang €5 kaysa hayaan itong mawala ng laman dahil ang €5 na iyon ay purong puti. At gayon paman, ang pagkamalikhain ay hindi tumitigil. Ang mga airline ay pumipigil din ng kita sa pamamagitan ng pag-advertise na ginagawang mga lumilipad na billboard ang mga eroplano, ang mga seatback screen, in-flight magazine, overhead bins, kahit ang buong fuselage ay maaaring mamarkahan ng cash. Higit pa rito, tahimik na kumikilos ang mga airline bilang mga ahensya sa paglalakbay. Kapag nag-book ka ng flight online, inaalok sa iyo ang mga hotel, pagrenta ng kotse o paglilibot. Ang bawat isa ay may makatas na komisyon para sa airline. Ito ay isang invisible revenue stream na hindi napapansin ng karamihan sa mga pasahero. Kaya't sa susunod na sasakay ka sa isang flight, tandaan ito, hindi ka lang papasok sa isang eroplano. Papasok ka sa isa sa mga pinakakomplikadong makina na kumikita ng pera sa planeta. Ang bawat upuan, bawat bag, bawat merienda, bawat milya, at maging ang mga kargamento sa ilalim ng iyong mga paa ay maingat na dinisenyo upang pigain ang kita mula sa langit. At ang $7 na average na kita bawat pasahero, itinatag nito ang $1 bilyong na web ng mga diskarte na nagpapanatili sa industriya ng abyasyon. Ang totoo, ang mga airline ay hindi lang nagbebenta sa iyo ng isang tiket. Nagbebenta sila sa iyo ng isang buong karanasan, pira-piraso, hanggang sa ang paglalakbay mismo ay maging kanilang modelo ng negosyo.